Good morning po. Let us all stand to listen to the word of God. In Psalms 124, verse 1 to 8. If the Lord had not been on our side, let Israel say, if the Lord had not been on our side, when people attack us, they would have swallowed us alive. When their anger flared against us, the flood would have engulfed us. The torrent would have swept over us. The raging waters would have swept us away. Praise be the Lord, who has not let us be torn by their teeth. We have escaped like a bird from the fowler's snare. The snare has been broken, and we have escaped. Our help is in the name of the Lord, the maker of heaven and earth. A wonderful word of God. Let us all praise Him. Amen. Purihin ang Panginoon sa umaga na to at tayo'y patuloy na binibiyayaan niya upang magsama-sama at magpuri. Siya ang ating Panginoon, kaya itaas po natin ang ating mga puso, ating isipan sa pagsamba sa Kanya. Let's praise Him. He is our Adonai. Lift my voice, lift my praise to you, lift my hand, lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, till my song to you remains. Only you will I adore. I lift my voice, I lift my praise to you, I lift my hands, I lift my worship to you, and I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Ever I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away, still my song to you remains. Only you will I adore. Oh, I love you
Oh, I love you always. Ever I will sing. Only you will I adore. Glorify my Lord. Only you will I serve. For the world will fade away. Still my song you remains. Only you will I adore. Only you will I adore. Only you will I adore. Purihin ang Panginoon. Purihin siya at pasalamatan. Because forever our God is faithful, He is strong, and forever God is with us. Lord our God and King, His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the Lamb that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise. We sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. From the rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God, we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise. And we sing praise to our Lord. Sing praise, sing praise. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Forever. Purihin ang Panginoon. Tayo pa'y makakapo muna. As we continue to praise our Lord, as we continue to adore Him. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you,
and always. God we praise and we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. I adore you, I adore you, and there's none that compares to your majesty, O Lord. I adore you, I adore you, and I'll stand in the wonder of your love. The universe is at your feet, gives you praise evermore. The stars will light the sky for you, and always God we praise and we sing, the Lord is on high, the Lord is on high. I adore you, I adore you, and there's none that compares to your majesty, O Lord. I adore you, I adore you, and I'll stand in the wonder of your love. We will crown you King forever, living Savior, Jesus Redeemer, Lord of heaven, clothed in majesty, crowned in glory, creation adores you. Holy, holy, God Almighty, and forever the Lord is exalted. Hear the angels shout his anthem, ever
Perhaps creation longs to have the words to sing, but this joy is mine. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs and 1,000 more. Wells would die for our redemption, whose resurrection means I'll rise. There isn't time enough to sing of all you've done, but I have eternity to try. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujahs, 1,000 more. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. Praise to the Lord, to the Lamb, to the King of heaven. Praise, for He rose, now He reigns. We will sing forever. With 1,000 hallelujahs, we magnify your name. You alone deserve the glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forever yours. 1,000 hallelujah and 1,000 more. Tayo po'y tumayo. With 1,000 hallelujah, we'll magnify your name. With 1,000 glory, the honor and the praise. Lord Jesus, this song is forevermore. 1,000 hallelujah and 1,000 more. 1,000 hallelujah and 1,000 more. Purihin ang Panginoon. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, aming Panginoon, kami ay sumasamba sa iyo. Ikaw ang aming Panginoon na dakilat hindi nakakalimot at patuloy na gumagabay po sa amin at nagbibigay ng kalakasan. Kami ay nagpupuri sa iyo sapagkat ikaw lamang ang dapat papurihan. Ikaw na may akda ng lahat. Ikaw na may gawa ng sanlibutan. Ikaw na nagbibigay ng kalakasan sa aming katawan. Ikaw na nagpapagaling.
Ikaw na nagbibigay ng aming pangangailangan. Ikaw ang aming Diyos. Ikaw ang aming sandalan. Panginoon, maraming salamat po sa umaga na to, na walang sawat. Ikaw ay tapat, na sa maraming taon ay hinayaan mo ang iyong mga anak na magsama-sama dito at magpuri. Panginoon, kasama ka namin at karapat-dapat lamang na ikaw ay papurihan namin. Panginoon, amin dinudulog sa iyo at tinataas po namin ang aming bansa. Patubayan niyo po ang aming kababayan ng aming bansa. Unang-una ang mga pinuno namin. Panginoon, gabayan niyo po sila sa mga tamang desisyon na ibalik nila, Panginoon, ang paninindigan sa tama. At higit sa lahat, Panginoon, namin dinadalangin na sila ay manampalataya at kilalanin nila si Jesus bilang kailangan, Panginoon, na magkaroon sila ng takot sa iyo sa mga desisyon na kanilang ginagawa. Natingnan nila na mabuti na ito ay hindi pansarili, kundi ito ay para po makakabuti sa bansa. Kaya tinataas po namin ang lahat ng pinuno ng aming bansa, mula sa pinakamataas na posisyon sa gobyerno hanggang sa pinakamaliit. Panginoon, maawa ka sa aming bansa. Baguhin mo ang aming mga kababayan. Naway may batid sa kanilang mga puso, Panginoon, kung sino ka ang aming Panginoon Jesus, ang tanging daan, ang tanging tagapagligtas lamang, bago mahuli ang lahat. Panginoon, pinapanalangin po namin ang bawat pamilya na nandito lalo na. At ganoon na rin ang mga kapatid namin na nanonood sa kanilang mga tahanan. Panginoon, tustusan niyo po ang kanilang mga pangangailangan. Higit sa Lord, balutin mo po sila ng kapayapaan ng kanilang mga puso, na sila ay maging payapa sapagkat paalam mo sa kanila na hindi mo sila iiwan. Panginoon, naway ang bawat pamilya dito ay manindigan sa iyong anak na si Jesucristo, sa kanyang mga salita. Sa hamon ng buhay ngayon, sa pagbabago ng panahon, huwag mong hayaan na mailayo ang bawat pamilya dito sa katotohanan ng iyong mga salita. Na maging handa kami, na maging matatag sa hamon ng buhay sa harap ng mga pagbabago na ginagawa ng kamunduhan na ito. Panginoon, tulungan niyo po kami sa pang-araw-araw naming paninindigan bilang isang mananampalataya at bilang isang anak mo. Panginoon, naway patuloy namin gawing sentro ang iyong anak na si Jesucristo sa aming pamilya. Patuloy namin pag-aralan ang iyong mga salita sa bawat araw, Panginoon. Patuloy namin turuan ang aming mga anak namin sa katotohanan ng Ebanghelyo, katotohanan ng kaligtasan, at mamuhay bilang isang mga totoong mga anak ng Diyos na nababalot sa pag-ibig sa kapwa, ngunit mayroong paninindigan sa katotohanan at ang pagtanggi sa mga kasalanan. Panginoon, patnubayan niyo po kami, ang pamilya, ang bawat pamilya nandito, at bigyan niyo po ng kalakasan. Kauli, Panginoon, namin pinapanalangin ang aming iglesia na inyo pong patuloy na biyayaan. Patuloy niyo po kaming gabayan. Patuloy niyo po kaming turuan. Patuloy niyo po kaming disiplinahin kung kami nagkakamali. At ibalik mo po kasi sa tamang landas na dapat gampanan po namin bilang isang iglesia, na mag-init ang aming mga damdamin, na handang isakripisyo ang aming mga buhay para sa paglaganap ng iyong mga salita. Ang aming oras, ang aming kalakasan, ang aming mga resources, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, ng Marikina Brethren Christian Church na maging matatag sa harap ng mga pagsubok na ito. Ngunit patuloy na umusad at patuloy na tumingin sa hinaharap. Ang aming dapat gawin na ipaggamitin at magpagamit sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Turuan mo po kami tumanggi sa mga hindi ka nais-nais na mga bagay. Turuan mo po rin kami na hindi mabago ang aming mga pag-iisip, ngunit kami maging tapat at patuloy na pinag-aaralan na mabuti ang iyong mga salita at isa sa pamuhay ng bawat miyembro ng Marikina Brethren Church. Panginoon, kami may kagalakan sa umaga na to sapagkat kasama ka namin at may ririnig namin ang iyong mga salita. Kaya naman puspusin mo ng iyong spirito ang tagapagdala ng iyong mensahe sa umaga na to.
Muli, tinataas po namin ang lahat ng mga gawain dito na merong katiyakan ng pagtanggap mula sa iyong puso. O aming Ama, kami dumudulog sa iyo sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Ako nga rin pala mag-welcome sa inyo. Kalimutan ko. Welcome po mga kapatid at welcome po sa inyong umaga ngayon. Nakakatuwa naman kasi patuloy at malapit na po ang ating anniversary at welcome po sa mga bisita po natin. Bagamat merong yung mga ibang katulad ng kasama ni MJ, welcome si, ano pangalan ulit? Jana? Jana, welcome Jana. We're so happy to have you. At ang mga ibang mga kapatid po dito, siyempre si Josh at si Bettina ay kami natutuwa. At welcome po sa inyong lahat. At tayo po ay tumayo at ating kamustahin. Kamusta na po ang ating mga kasamahan at what's happening with our life? Kamustahin po natin. Magandang umaga po. Nais ko pong i-share sa inyo ang mga kagalakan ni Pablo dito sa Filipos chapter 4 verse 10. Na lubos-lubos ang kanyang kagalakan dahil sa suporta na binigay sa kanya nitong mga kapatid sa Filipos. At ganun din sa pasalamat sa tulong na pinadala nila sa kanya, no, sa taga Pilipos. Binanggit niya dito na ang mabuting kaloob na ginagawa ng mga manampalataya maging sa panahon natin, no, dito sa lupa, sa mga ibinibigay nating kaloob dahil sa pagmamahal natin kay Kristo ay nagiging sagana, no? Blessing ito para sa atin. Tingnan din natin kung paano binigyan diin ni Pablo na ang pagpapalang iyon para sa atin. Pinaliwanag niya na sa pagpapakita sa pamamagitan ng pagbibigay isang mabuting kaloob o sakripisyo na ginagawa dahil sa pangalan ni Jesus. At dahil sa pagmamahal sa Kanya ay tunay na pagpapala, no? Ito ay nakakatulong sa mga pangangailangan ng mga lingkod ng Diyos na nakakagaya ni Pablo, no? Ito ay nabanggit sa verse 18. Ang kaloob na ibinibigay ng mga taga-Pilipos kay Pablo sa mga talatang ito ay pinapakita ang napakagandang pagtugon sa kanyang mga pangangailangan. Nabanggit niya dito sa talata, sinabi niya, tunay na nasa akin ang lahat at sumasagana. Ako ay nabusog at nakatanggap mula kay Epaprodito dito ang mga bagay na pinadala galing sa kanya. Sa sinabi niya ito, no, siguro siya ay nagugutom dahil nakakulong siya, no? Subalit sa kabutihan ng mga taga-Pilipos, napadalan siya ng suporta, no? Kaya ang laking pasalamat ni Pablo. Dapat tayong maglingkod sa isa't isa para sa sincere spirit, no? Na mayroon tayo ng tunay na pagmamahal at hindi lamang sa kung paano natin
isipin na gagantimpalaan tayo ng Panginoon dahil sa pagtulong. Ang bagay nito ay bahagi ng ating pag-ibig sa kapwa at pananaw na ito ay pinapansin at natatalos ng Panginoon ang gayong mga bagay ng mabuti, no? Nagiging malaking pagpapala ito na naging bunga ng gayong pagbibigay. Ang malaman na talagang natutugunan nito ang mga pangailangan ng mga banal na minamahal ng Panginoon. Sa verse 18 din ay masabi natin na ito ay isang sakripisyo na nakalulugod sa Diyos. Ito ay mabangong samyo at isang haing katanggap at kalugod-lugod sa Diyos. Sinabi ni Pablo sa mga taga-Pilipos na ang kaloob na pinapadala nila sa kanya ay isang handog na hindi ginawa para lang sa kanya, kundi sa Diyos to, no? At tinanggap ito ng Diyos at ito ay isang bagay na marahil ay naging malaking halaga sa kanila, ngunit ito ay isang nihandog ng may pinakadalisay na motibo bilang tunay na paglilingkod sa Panginoon. Sinabi pa ni Pablo na nakakalugod ito sa Panginoon. Ang pag-ambag ng mga kapatid para sa koleksyon ito ay ipinadala upang tulungan si Pablo sa panahon ng pangailangan at sa gitna ng pagsubok ay ibinibilang ang mga ganitong gawain na pag-aalay ay bilang hain ito sa Diyos. At tunay ito isang handog na nakakalugod sa Diyos. At pinapaalala nito sa atin ang sinabi sa Hebrew 13:16. Sinabi rin dito na, ngunit huwag kalimutang gumawa ng mabuti at magbahagi sapagkat sa gayong mga sakripisyo ay lubos na nalulugod ang Diyos. Ang isang pang dahilan kung bakit ang pagbibigay sa gayong kaloob ay isang paraan sa walang hanggang gawain dahil ito ay isang sagradong sakripisyo sa Panginoon na lubos na nakakalugod sa Kanya. Sinabi pa rin ni Pablo sa Filipos 19, at ibibigay ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangailangan ayon sa Kanyang kayamanan sa kawalhatian sa pamagitan ni Kristo. Lahat ng ating pangailangan, kung iisipin natin, ang pangakong ito ay ginawa ng Diyos magpakailanman para sa Kanyang mga anak na nagmamahal sa Kanya. Sinabi din dito na ang pangakong ito ay nagbibigay din sa atin ng isang dahilan kung bakit ang mabuting kaloob na ibinibigay sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay nagbubunga ng tunay na kagalakan dahil ay naglalagaan ito sa karagdagang pagtitiwala natin sa mga probisyon na binibigay ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Nihiling ko na ipasa na natin ang ating offering bag. Kaya po yung manalangin. O Diyos ng mga Panginoon sa lahat, maraming salamat Panginoon sa mga probisyon na binibigay mo. Pasbasan niyo nawa itong aming kaloob para magamit namin ito sa pagsuporta sa pangangailangan ng iba't ibang ministeryo sa mga gawain ng aming church. Pagpalain mo ninyo ang mga kapatid na nagsakripisyo mula sa kanilang nalikom, nalaga buhat sa kanilang mga tinatangkilik, sa kanilang trabaho o negosyo. Pagpalain nawa itong aming church upang lalo pang lumago ang iyong ministeryo gamit ang iyong mga lingkod para sa pagpapalaganap ng iyong ebanghelyo. Ang magandang balita sa mga taong naghahanap sa iyo, sa mga taong naliligaw ng landas, sa mga taong nais mong dalhin sa iyong paanan,
upang marami pang maligtas para sa iyong kaharian. Sa matamis na pangalan ni Jesus, Amen, Amen. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Masaya po ba tayo at tayo muling nagkasipon-tipon? Yes. Last Sunday ay tinalakay ng ating kapatid na Cesar ang huling chapter ng Pilipos. At ngayon ay magbubukas tayo ng panibagong aklat sa Bagong Tipan. At ito ay ang aklat ng Kolosas. Ano ba itong Kolosas? Saan ba ito? Ang Kolosas ay isang maliit na siyudad na sakop ng imperyo ng Romano. Ito ay 100,000 milya ang layo sa Efeso. Tatandaan nyo na noong pinag-aralan natin ang chapter 1 ng Efeso ay ako din nagbigay nag-explain dito, no? At sa paksang ito sa Efeso ay makikita natin at nalaman natin na itong Efeso ay kung saan nagtigil si Pablo at nagkaroon siya ng pagkakataon na mangaral sa isang lugar na maraming tao sapagkat ang Efeso ay isang siyudad na komersyo. At sa pangangaral niya sa Efeso ay maraming hindi lang mga taga-Efeso ang nakinig sa kanya, kundi maging mga ibang tao o mga tao sa ibang lugar. At isa na dito si Epaphras. Siya ay isang native ng Kolosas. Si Epaphras ay nanalig at sumampalataya sa ebanghelyong ipinangangaral ni Pablo. At sa kanyang pag-uwi sa Kolosas, ito ay kanyang dinala at nagtatag siya ng iglesia doon. Makikita natin na si Pablo ay hindi nakarating sa Kolosas, subalit itong lalaking ito na tunay at tapat na nanampalataya ay siyang panimula ng iglesia sa Kolosas. Naniniwala si Epaphras sa ebanghelyo na ipinangaral ni Pablo. At nang bumalik siya sa Kolosas ay nagtatag siya ng iglesia roon. Subalit nagkaroon ng problema. Nagkaroon ng mga huwad na katuruan sa bagong iglesia sa Kolosas. Upang pabaluanan ng mga huwad na katuruang ito at ihayag ang tunay na ebanghelyo ni Kristo, umaasa si Epaphras na pakikinggan ng mga taga-Kolosas ang mga katuruan ng isang importanteng pinuno tulad ni Pablo. Humingi siya ng tulong kay Pablo. Nakilala sa buong gitnang silangan. Dahil dito, sa unang 2 kapitulo ng liham na ito sa mga taga-Kolosas, inihayag ni Pablo ang mga batayang katuruan ng ebanghelyo at pinabubulaanan niya ang mga huwad na katuruang lumilitaw sa iglesia roon. Sa huling 2 kapitulo naman ay magbibigay siya ng mga praktikal na payo kung paano mamumuhay bilang Kristiyano. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Kolosas, chapter 1. Ang chapter 1 ay nahati
sa tatlong angkat. At ang una ay pasasalamat at pananalangin. Hinati po natin ito sa tatlo. No? Basahin po natin ang Colossus 1:1-14. Mula kay Pablo, apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos, at mula rin sa kapatid nating si Timoteo. Para sa mga taga-Colosas na hinirang ng Diyos at mga tapat na kapatid kay Kristo, sumainyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama. Tuwing ipinapanalangin namin kayo, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nabalitaan namin ang inyong pananalig kay Kristo Jesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang ng Diyos. Dahil sa pag-asang nakakamtan ninyo na inihanda para sa inyo sa langit. Nalaman ninyo ang tungkol sa pag-asang ito nang ipangaral sa inyo ang salita ng katotohanan, ang magandang balita na dumating sa inyo. Ito'y lumalaganap at nagdadala ng pagpapala sa buong daigdig. Tulad ng nangyari sa inyo mula nang marinig at maunawaan ninyo ang katotohanan tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Natutunan ninyo ito kay Epaphras, ang aming kamanggagawa, isang tapat na lingkod ni Kristo at kinatawan ninyo. Sa kanya namin nalaman ang inyong pag-ibig na naaayon sa Espiritu. Kaya't mula nang marinig namin ito, patuloy naming ininadalangin sa Diyos na sana'y ipaunawa niya sa inyo ng lubusan ang kanyang kalooban sa pamagitan ng karunungan at pang-unawang kaloob ng Espiritu. Sa gayon, makakapamuhay na kayo ng karapat-dapat at kalugod-lugod sa Panginoon. Sasagana sa lahat ng uri ng mabubuting gawa at lalawak ang inyong pagkakilala sa Diyos. Idinadalangin din namin, patatagin niya kayo sa tulong ng kanyang dakilang kapangyarihan upang inyong matiis na masaya at may pagtitiyaga ang lahat ng bagay. Lagi kayong magpasalamat sa Ama sapagkat ninarapat niya makabahagi kayo sa mga pangako ng Diyos para sa mga hinirang na nasa liwanag. Iniligtas niya kayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamagitan niya ay napalaya tayo, sa makatuwid ay pinatawad ang ating mga kasalanan sa pamagitan ng kanyang dugo. Pasasalamat. Ano ang pinasasalamatan ni Pablo sa mga taga-Colosas? Nagpapasalamat si Pablo lalo na sa pananampalataya at ng mga taga-Colosas at pag-ibig nila para sa lahat ng mga banal. Ang pananampalataya at pag-ibig ay laging magkasama. Ang pananampalataya na walang pag-ibig o ang pananampalataya na walang lakip na gawa ay huwad na pananampalataya. Pero teka, bakit merong kalakip na gawa? Bakit may gawa? Ibig sabihin ba ay kailangan gumawa para tayo ay maligtas? Hindi po. Sinasabi dito na ang pag-ibig, sa pag-ibig, naroon ang paggawa. O masasabi natin na dahil tayo ay may pag-ibig, tayo ay gumagawa. Atin pong basahin yung Galatians 5:6. Sa mga nakipag-isa kay Kristo Jesus, wala nang halaga ang pagkatuli o di pagkatuli. Ang mahalaga ang pananampalatayang nakikita sa gawang udyo ng
pag-ibig. Isang magandang panukala ay itong sa Santiago chapter 2, 14 to 17. At ito ang sinasabi, mga kapatid, ano ang mapapala ng isang taong kung sabihin man niya siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya pinatutunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng gayong pananampalataya? Halimbawa, ang isang kapatid ay walang maisot at walang makain. Kung sabihin ng isa sa inyo, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka't magpakabusog. Ngunit hindi naman siya binigyan ng kanyang kailangan. May mabuti bang maidudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Isang magandang ilustrasyon dito ay yung ating napag-aralan sa 2 Corinthians chapter 8. Ito ay nai-discuss din ng inyong lingkod kung papaano ang mga taga-Macedonia ay nagbigay ng kanilang kaloob at sa kabila ng kanilang kahirapan dahil sila ay bagong naruwin o nasira ng giyera, subalit sa kabila ng kanilang kahirapan ay nag-insist pa sila kay Pablo para magbigay ng tulong sa mga mananampalataya sa Jerusalem. Bakit sila nagbigay? Dahil sa kanilang pag-ibig. Pag-ibig dahil sila ay nananampalataya. Ito ang pag-ibig, ito ang gawa na dulot ng pag-ibig nang dahil sa pananampalataya. Ayon kay Pablo, ang pananampalataya at pag-ibig ay bunga ng pag-asang kakamtan natin ang mga bagay na inihanda sa atin sa langit. Naandito yung pag-asa. Anong pag-asa ito? Ito ay ang pag-asa ng kaligtasan, ng buhay na walang hanggan, ng isang pamana sa langit. Ang mga bagay na ito ang inaasahan ng mga Kristiyano. Ang ating pag-asa ay hindi hindi mahina at nag-aagam-agam. Ito ay malakas at matibay. Malakas ito sapagkat galing kay Kristo at na kay Kristo. Si Kristo mismo ang ating pag-asa. Pagkat mula sa Kanya at ayon sa Kanyang kalooban, ang mga espiritual na pagpapalang ito na tinanggap natin. Kung natanggap natin si Kristo, natanggap na natin ang lahat ng mga pagpapalang espiritual. Tinanggap ng mga taga-Kolosas ang kanilang pag-asa nang marinig nila ang salita ng katotohanan, ang Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ni Kristo ay ang katotohanan. Hindi ito inimbento o katang-isip ng tao. Ang Ebanghelyo ang tunay na salita ng Diyos. Ito ang tampok na mensahe ng Biblia. Ang Biblia ay hindi isang karaniwang aklat na sinulat ayon sa kaalaman at karunungan ng tao. Sa halip, ang Biblia ang mismong salita ng Diyos. Sa aming pag-aaral ng theology tuwing Saturday, ito ay isang naging paksa namin. Kung paano sinala ang mga scriptures na isinalin sa Biblia. Naarito yung canon o panuntunan kung paano nila isinulat at inilagay ang pinagsama-sama ang
Biblia, ang mga sulat na ito. Ang pagkakasulat nito, ang mga taong nagsulat nito ay ginabayan ng banal na Espiritu. Sa halip, ang Biblia ang mismong salita ng Diyos. Kung gayon, maaari nating ilagay ang ating buong pagtitiwala at pananampalataya sa Biblia. Mula rito, natatanggap natin ang ating pag-asa ukol sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Makikita natin sa Colossus 4 and 5, sa verses 4 and 5, ang tatlo sa pinakadakilang kaloob o biyaya na ibinigay sa atin ng Diyos at ipinagpapasalamat ni Pablo. Ito ang pananampalataya, pag-ibig, at pag-asa. Faith, love, hope. Sinasabi ni Pablo rito, ang ebanghelyong ito ay nagbunga at lumalago sa buong daigdig. At idinagdag pa niya na ganito rin ang nangyayari sa mga taga-Kolosas. Ipinaalala ni Pablo rito na ang ebanghelyo ay nakasalig sa biyaya ng Diyos sa kanyang ipinagkaloob na pag-ibig at awa. Kapag naririnig natin ang ebanghelyo, naunawa natin ang buong katotohanan tungkol sa biyaya ng Diyos. Ang ebanghelyo ang magandang balita ng biyaya ng Diyos para sa mga tao. Si Epapras ay isang tapat na ministro ni Kristo. Tinanggap niya ang buong autoridad na mangaral ng ebanghelyo. Si Epapras ay kamanggagawa ni Pablo. Sila ni Pablo ay mga alipin ng iisang Panginoon, si Hesukristo. Naniniwala ang mga scholar ng Biblia na si Pablo ang nagsugo kay Epapras upang itatag ang iglesia sa Colosas. Nalaman ni Pablo mula kay Epapras ang tungkol sa pag-ibig ng mga taga-Colosas na kaloob ng Espiritu. Para mapasa atin ang ganitong uri ng pag-ibig, kailangang nasa atin din ang Espiritu Santo. Sa pamagitan ng Espiritu Santo, ibinubuhos ng Diyos ang ganitong pag-ibig sa ating mga puso. Ang pag-ibig na ito ang una sa 9 na bunga ng Espiritu. Ano nga ba ang bunga ng Espiritu? Ito ay makikita natin sa Galatians 5:22-23. Pag-ibig, iyon ang nangunguna. Kagalakan, kapayapaan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Nakarinig ng magandang bagay si Pablo mula kay Epapras tungkol sa mga taga-Kolosas. Ipinalangin ni Pablo na ang mga taga-Kolosas ay mapuspos ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Marami ang mga uri ng kaalaman, ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Kung walang taglay na kaalaman dito ang tao, ang iba pang kaalaman ay walang saysay. Upang magtamo ng espiritual na kaalaman o karunungan, ang unang hakbang ay ang pagkatakot sa Diyos. Sa awit 111, verse 10, ang taong may nais na siya'y dumunong, kay Yahweh matakot, yaong taong yaon. Sunod natin ng Kawikaan 1:7, ang pagkatakot kay Yahweh ay pasimula ng karunungan, ngunit walang halaga sa mga mangmang
ang aral at mga saway. Ngunit alalahanin natin na pati si Satanas at ang kanyang masasamang espiritu ay takot din sa Diyos. Kung ganon, alam din nila ang unang hakbang o pasimula ng karunungan. Ngunit hanggang doon na lamang sila pagkat hindi nila pinakikinggan ang karunungang ito. Natatakot sila sa Diyos, ngunit ayaw nilang sumunod sa Kanya. Ang pangalawang hakbang sa pagtatamo ng espiritual na kaalaman o karunungan ay ang pagsunod sa Diyos. Ang mga sumusunod lamang sa Diyos at tumatahak sa Kanyang daan ang magtatamo ng espiritual na karunungan at pagkaunawa. Kaya nakikita natin na hindi sapat na magkaroon ng kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos. Kailangan din nating sundin ito. Ang kaalaman tungkol sa kalooban ng Diyos ay walang saysay kung di naman tayo mamumuhay ng naaayon dito. At paano mamuhay ng karapat-dapat sa Panginoon? Kailangan tayo'y magbunga sa lahat ng mabubuting gawa at lumalago sa kaalaman sa Diyos. Anong uring bunga ang ibig ng Panginoon mula sa atin? Una, nais niyang ipamuhay natin ang siyam na bunga ng Espiritu Santo. Pangalawa, sa pamamagitan ng ating patotoo at halimbawa, ibig ng Diyos na magbunga tayo ng mga bagong mananampalataya, mga bagong alagad, mga bagong anak ng Diyos. Ang bungang ito ay kasiyasarin sa ating Panginoon. Mapapansin ninyo na sinabi ni Pablo na dapat tayong lumalago sa kaalaman tungkol sa Diyos. Halimbawa natin ang isang puno. Kung makikita natin na ang puno ay hindi na lumalago o namumunga, alam natin na malapit nang mamatay ito. Hindi nawa umabot doon ang ating buhay, Kristiyano. Ngayon na may nanalangin siya na palakasin sila sa pamamagitan ng dakilan niyang kapangyarihan upang maisagawa nila ang kalooban ng Diyos. Ito rin ang panalangin ni Pablo para sa mga taga-Epeso. Kailangan lang nating manalangin ng may pananampalataya para sa kapangyarihang ito at ibigay ito ng Diyos sa atin. Ngunit sa kabilang dako ay natanggap na natin ang kapangyarihang ito. Kaya tambili ni Pablo ay magpakatibay kayo sa Panginoon at sa Kanyang makapangyarihang lakas. Totoo na sa isang panig, kailangang patuloy tayong humihiling sa Diyos ng kapangyarihan. Ngunit sa kabilang panig ay sinasabi naman ng Diyos sa atin, ibibigay ko na sa inyo ang kapangyarihang ito. Gamitin ninyo. Matapos tayong palakasin sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan, mababata natin ang lahat ng uri ng pasakit o problema at mapagtitiisan natin ito na may kagalakan. Binanggit din dito ni Pablo ang tatlong bagay na dapat ipagpasalamat sa Diyos ng mga taga-Kolosas. At maging natin. Una, dapat tayong magpasalamat sa Diyos na minarapat niya tayo bilang mga tagapagmana ng kaharian ng liwanag. Ang kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, ginawa na niya na tayong ganap na mamamayan ng kaharian ng Diyos. Pangalawa,
dapat nating ipagpasalamat sa Diyos na iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Ibig sabihin, sa kaharian ni Satanas. At dinala niya tayo sa kaharian ng kanyang anak, Panginoong Hesukristo, o sa kaharian ng Diyos. Ang pangatlong bagay na ipinagpapasalamat natin sa Diyos ay tayo'y tinubos at pinatawad sa ating mga kasalanan. Ang salita na tinubos ay nangangahulugan ng pagkalaya sa parusa sa kasalanan sa pamagitan ng sakripisyo ni Kristo Jesus. Ito ang isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ating kaligtasan. Hindi na tayo mga alipin ni Satanas. Hindi na tayo mga bilanggo sa kanyang kaharian. Tayo'y pinalaya na at naging mga mamamayan ng kaharian ng Diyos. Ang tatlong dakilang mga pagpapalang ito ay hindi lamang sa hinaharap natin tatamuhin. Natanggap na natin ang mga pagpapalang ito. Kung ganon, pasalamatan natin at papurihan ng Diyos. Ito ang panalangin ng pasasalamat ni Pablo para sa mga taga-Kolosas at para na rin sa atin. Ating basahin ang Colossus 15-23. Ang kadaklian, ito ay pinamagatang ang kadaklian ni Hesukristo. Chapter 1, 15-23. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Sapagkat sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan, paghahari, pamamahala at pamumuno. Ang lahat ay nilikha ng Diyos sa pamagitan niya at para sa Kanya. Siya ang una sa lahat at ang buong sansinukob ay nananatiling nasa kaayusan sa pamagitan niya. Siya ang ulo ng iglesia ng kanyang katawan, ang iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula. Siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan upang siya'y maging pangunahin sa lahat. Sapagkat minarapat ng Diyos na ang buo niyang kalikasan ay manatili sa anak. At sa pamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay maging sa langit o sa lupa ay ipagkasundo sa Kanya. Nakamtan ang kapayapaan sa pamagitan ng dugo ng kanyang anak na inaalay sa krus. Dati, kayo'y malayo sa Diyos at naging kaaway niya dahil sa inyong paggawa at pag-iisip ng masama. Ngunit naging tao ang anak ng Diyos at sa pamagitan ng kanyang pagkamatay ay ipinagkasundo kayo sa Diyos. Nang sa gayon ay maiharap niya kayong banal, walang kapintasan at walang dungis. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya at huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot na magandang balita na inyong narinig. Niloob ng Diyos na akong si Pablo ay maging lingkod para sa magandang balitang ito na ipinangaral sa lahat ng tao sa buong daigdig. Sinasabi dito na si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Walang taong makakakita sa Diyos. Ito ay makikita natin. Ngunit malinaw na nakita ng mga tao si Kristo nang siya'y nasa lupa. Makikita natin mismo ang ugali at mga katangian ng Diyos sa pamagitan ng ating pagtingin
kay Jesus. Ngunit higit pa rito, kapag nakita natin si Jesus, nakikita na rin natin mismo ang Diyos na ipinahayag sa anyo ng kanyang kaisa-isang anak. Si Kristo ay hindi lamang larawan ng Diyos. Siya ang tunay at nag-iisang pagkakatawan tao ng Diyos. Siya ang tunay at nag-iisang Diyos na naparito sa lupa. Siya mismo ang Diyos. Nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang larawan. Makikita po natin ito sa Genesis 1:27. Dahil dito, nang pumunta ang Diyos sa lupa, siya ay nagkatawan tao sa anyo ni Jesucristo. Si Jesus ang panganay ng lahat ng nilikha. Siya ang ating panganay na kapatid na siyang tatanggap ng pamana ng Ama. Siya ang tagapagmana ng lahat ng bagay. Tayo ay nilalang rin sa larawan ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, maaari tayong maging kasamang tagapagmana niya. Si Kristo ay hindi lamang panganay ng lahat ng nilikha. Siya rin ang manlilikha. Sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. Bago pa man nilikha ang mundo, naroon na si Jesucristo. Nilikha ni Kristong lahat. Sa makatuwid, may kapamahalaan siya sa lahat ng bagay, sa langit at sa lupa. Si Kristo may kapamahalaan sa lahat ng mga trono, kapangyarihan, tagapamahala, o may kapangyarihan sa sansinukob. Siya ay may kapamahalaan sa masasamang espiritu at sa mga Diyos-Diyosan. Siya rin ang may kapamahalaan kay Satanas mismo. Binigyan siya ng pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos sa lahat ng mga bagay. At ito ay makikita natin sa Colossus 1:18. Si Kristo ang tunay na Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari. Si Kristo ang ulo ng iglesia at ang iglesia ang katawan. Walang maaaring mabuhay nang walang ulo. Di po ba? Kung ikukumpara natin ito sa tao, pagka pinutol ang ulo mo, patay ka na. Maaari pa tayong mabuhay kung wala ang ating mga kamay, paa o mata. Pero kapag wala tayong ulo, hindi tayo mabubuhay. Hindi lamang sansinukob at lahat ng naroon ang nilikha ni Kristo. Nilikha rin niya ang isang bagong tao. Isang bagong bayan. Ibig sabihin, ito ang iglesia. Sa pamagitan ng kanyang iglesia, nagpapatuloy na gumagawa si Kristo sa mundo. Hanggang ngayon, hindi nakikita ng mga tao si Kristo dahil nasa salangit na siya. Ngunit nakikita niya tayo sa iglesia ni Jesucristo. Kung ganon, kailangan makita nila si Kristo sa atin. At ito ang dapat nating maging layunin. Kailangan mabuhay tayo tulad ni Kristo upang kapag tinanggap nila ang ating buhay, si Kristo ang kanilang makikita. Ang Espiritu Santo na nananahan sa atin ang dapat makita sa ating pananalita at kilos sa araw-araw. Nakikilala ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Nakikilala nila si Kristo sa pamamagitan natin. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nananahan sa atin,
Siyasatin natin ang ating sarili. Nakikita ba ng iba si Kristo sa ating iglesia? Sa bawat isa sa atin, tunay bang si Kristo ang ulo ng ating iglesia? O tulad ba tayo ng manok na naputulan ng ulo, na patakbatakbong malapit ng mamatay? Si Kristo ang unang binuhay na mamuli ng Diyos. Si Kristo mula sa mga patay at gagawin din niya ito sa lahat ng tunay na mananampalataya kay Kristo. Ang mga mananampalataya ay pinili ng Diyos na maging mga anak niya, mga miyembro ng kanyang pamilya, at pagkat tayo'y mga anak niya, si Kristo ang ating panganay na kapatid. Ibinigay ng Diyos ang lahat ng kanyang kapangyarihan, kapamahalaan at pagkapanginoon kay Kristo. Ibig sabihin, ibinigay niya kay Kristo ang kanyang kalikasan. At sa pamagitan ng Espiritu Santo na nananahan at pumupuspos sa atin, maaari ring mapasa atin ang kanyang kalikasan. Makikita natin dito kung bakit ginawa ng Diyos si Kristo na pinakadakila sa lahat ng bagay. Sa pamagitan ng anak, ginawa ang pakipagkasundo sa Diyos ng lahat ng bagay. Sa pamagitan ng pagpapasakit ni Kristo, ibig sabihin ang kanyang pagkamatay sa krus. Inilipat ng Diyos kay Kristo ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Kung ganon, tayo mga mananampalataya kay Kristo ay pinawalang sala na. Tinanggap na natin ang kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang tayo nahugasan sa ating mga kasalanan. Ipinagkasundo pa rin tayo sa Diyos. At ngayon, ang namamagitan sa atin at sa Diyos ay kapayapaan. Kung ganon, dalawa ang makikita nating pangunahing aspekto ng ating kaligtasan. Ito ay ang kapatawaran ng kasalanan at ang ating pakikipagkasundo sa Diyos sa pamagitan ni Hesukristo. Sinasabi ni Pablo rito na ang layunin ng Diyos ay ang pakikipagkasundo sa Diyos ng lahat ng bagay. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig ba sabihin nito pati si Satanas at ang mga masasamang espiritu ay ipagkakasundo sa Diyos at tatanggap din ng kaligtasan? Hindi ganon. Ang ibig sabihin, ang buong sangnilika ay mapapasailalim ng kapamahalaan at pagkapanginoon ni Kristo. Kung gayon, si Satanas at ang masasamang espiritu na tumanggap na ng kaparusahan walang hanggan ay mapapasailalim sa otoridad ni Kristo. At ito ay makikita natin sa Ephesians 1:22. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng iglesia. Iyan ang Ephesians 1:22. Sa simula, lahat ng tao ay malayo sa Diyos. Dahil sa kanilang masama at makasariling pamumuhay, ang mga tao ay kaaway ng Diyos. Inaakala ng iba na ang lahat ng tao ay likas na mabuti sa kanilang kaibuturan, ngunit hindi sumasang-ayon si Pablo sa kanila. Sinasabi niya na may panahon na lahat na tayo ay likas na kaaway ng Diyos. Ngunit ngayon, sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo sa krus, tumanggap tayo ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. Nalinis tayo mula sa ating mga karumihan at naligtas tayo sa kaparusahang nakalaan para sa atin. Sa gayon,
ganap na tayong naipagkasundo sa Diyos. Basahin natin ang verse 23. Subalit, kailangan ninyong manatiling tapat at matatag sa inyong pananampalataya. At huwag pabayaang mawala ang pag-asang dulot na magandang balita na inyong narinig. Kaya ko ito binasa, ay merong isang tanong dito. Maaari bang mawala ang ating kaligtasan pagkatapos na magkasundo tayo sa Diyos? Dito sa verse na ito, waring ipinahihiwatig ng talatang ito na kung hindi natin ipagpapatuloy ang ating pananampalataya, maaari nga mawala ang ating kaligtasan. Kailangan tayong manatili sa ating pananampalataya at kung hindi, ay mawawalang saysay ang pagkamatay ni Kristo sa atin. Naligtas tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Maging sa Ephesians 2:8 ito makikita natin. Kung ganon, kung iniwan natin ang pananampalataya, mawawala sa atin ang kaligtasan. Maraming Kristiyano ang naniniwala na kapag tunay na naligtas na ang isang tao, hindi na mawawala ang kanyang kaligtasan. Binanggit nila ang John 10:28, kung saan sinabi ni Jesus, binigyan ko sila ng walang hanggang buhay at hindi na sila mapapahamak kailanman. Walang sino bang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Ngunit sinasabi naman ng iba na bagaman walang makakaagaw sa atin sa mga kamay ni Jesus, maaari tayong magpasyang tumaliko dito. Ibig sabihin, maaari tayong magpasyang hindi na manampalataya. Ito lamang ang masasabi na may katiyakan. Magiging mapanganib ang ating kalagayan kung iiwan natin ang ating pananampalataya. Nawawala ba ang kaligtasan? Dito lalabas ang isa pang tanong. May mga Kristiyano na napakalakas ang pananampalataya sa simula. Ngunit sa huli ay waring nawawala na. Hindi na sila nagsisimba, hindi na sila namumuhay bilang Kristiyano at hindi na sila nakikitaan ng mga gawa ng pananampalataya. Ngunit sinasabi nila, nananampalataya pa rin ako. Hindi ako tumitigil sa pananampalataya. Subalit anong uri ng pananampalataya meron sila? Di totoong pananampalataya. Dito ay maaari nating gawing halimbawa ay ang butil na nabaksak sa batuhan na may kaunting lupa. Ang butil ay sumuloy, subalit hindi nagtuloy dahil kakaunti ang lupa. At ang nangyayari, sila ay natuyo. Hindi tunay na pananampalataya o matatawag nating pananampalatayang kugon. Alam naman niyo kung ano yung kugon. Damo na madaling sumuloy, madali ring mamatay. Di totoong pananampalataya. Ang tunay na pananampalataya ay laging nagbubunga ng mabubuting gawa. Mga gawa ng pag-ibig. Kung ang pananampalataya natin ay di nagbubunga ng mabubuting gawa,
ito'y patay na pananampalataya. Kung gayon, ipagpapatuloy natin ang ating pananampalataya na matatag, manatili tayong hindi naaalis sa pag-asa. Ang pag-asa nating ito ay inihayag o dulot ng Ebanghelyo ni Kristo. At ang Ebanghelyong ito ay naipahayag na sa lahat ng kinapal sa silong ng langit. Ibig sabihin nito, ang Ebanghelyo ni Kristo ay para sa bawat lalaki at babae sa mundo. Basahin natin yung Colossus 1:24 to 29 at ito ang pinakahuling bahagi ng chapter 1. Ito ay pinamagatang ang kadakilaan ni Kristo. Sorry. Ang paglilingkod ni Pablo sa iglesia. Sorry po. Sinasabi dito, nagagalak ako sa aking paghihirap alang-alang sa inyo, sapagkat sa pamamagitan nito'y na ipagpapatuloy ko ang paghihirap na kailangan pang gawin ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ako'y naging lingkod nito nang piliin ako ng Diyos upang ipahayag sa inyo ang kanyang salita. Ang hiwaga na sa mahabang panahon ay nilihim sa maraming salitsaling lahi. Ngunit ngayon inihayag na sa kanyang mga hinirang. Niloob ng Diyos na ihayag sa kanila kung gaano kadakila ang kamanghamanghang hiwagang ito para sa mga hintil na walang iba kundi si Kristo na nasa inyo. Siya ang ating pag-asa na tayo'y makakabahagi sa kaluwalhatian ng Diyos. Iyan ang dahilan kung bakit ipinangangaral namin si Kristo. Ang lahat ay aming binabalaan at tinuturuan ng may buong kaalaman upang maiharap namin sa Diyos ang bawat isa ng ganap at walang kapintasan. Dahil sa kanilang pakikipag-isa kay Kristo. Ito ang aking pinagsisikapang matupad sa pamagitan ng kalakasang kaloob sa akin ni Kristo. Ang mga tunay na alipin ng Diyos ay nagagalak sa kanilang pagtitiis para kay Kristo at sa kanyang iglesia. Kahit bilanggo si Pablo noong sinulat niya ito, siya'y nagagalak pa rin. Walang kakulangan ang paghihirap na ginawa ni Kristo para sa atin. Pinasan niya ang buong kabigatan ng ating mga kasalanan sa kanyang katawan at naghirap siya ng lubos sa krus hanggang sa unti-unti siyang namatay. Ang kanyang paghihirap ay ganap. Ngunit ang paghihirap ni Pablo para sa iglesia ay di pa ganap sapagkat siya ay nakakulong pa. Mayroon pa siyang mga paghihirap na darating at iyon ay ang kanyang kamatayan. Napakalaki ng paghihirap ni Pablo alang-alang sa iglesia. Ang katawan ni Kristo, kahit hindi pa nagtatagpo sina Pablo at ang mga taga-Kolosas, dahil ikinuwento lang sila ni Epapras kay Pablo, naghirap din siya alang-alang sa kanila. Kailangan matuto tayo mula sa buhay ni Pablo na kung ibig nating sumunod kay Kristo ay dapat nakahanda tayong magbata alang-alang sa Kanya. Sinulat ni Pablo kay Timoteo ang ganito, sino mang ibig na mamuhay ng may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig.
2 Timothy 3:12. Handa ba tayong maghirap? Hindi lang ito, mananatili ba ang kagalakan natin pagdating ng mga ligalig o paghihirap? Madaling magsabi ng oo kung hindi pa ito dumarating. Pero kung nandito na yung problema, ang ating mga babatahin o problema ay hindi lamang nanggagaling sa ating mga kaaway. Madalas na ang ating mismong mga kapatid sa iglesia at mga kaibigan ang nagbibigay pahirap sa atin. Ganito ang sariling karanasan ni Pablo. Upang masupil ang huwad na katuruan na lumitaw sa iglesia sa Colosas, ginamit ni Pablo ang kanyang otoridad bilang isang apostol. Ipinaalala niya sa kanila ang kanyang tanging pagkahirang na magpahayag ng buong ebanghelyo ni Kristo at magbunyag ng maling katuruan sa mga iglesia. Lahat ng sinulat ni Pablo ay talagang tunay at magpagkakatiwalaan. Kung ganon, dapat pakinggan ng mga taga-Colosas ang kanyang mga sinasabi sa liham na ito. Sa isang dako, ang salita ng Diyos ay isang hiwaga pagkat ang kahulugan nito ay natatago sa maraming tao. Ngunit ang hiwaga ay inihayag na ngayon sa mga banal. Ibig sabihin, sa mga taong bukas ang puso at handang maniwala. Sa isang liham ay maliwanag na isinulat ni Pablo kung ano ang hiwagang ito. Sa pamagitan ni Kristo'y ginawaran niya ng paraang makipagkasundo sa kanya ang sanlibutan. At kahit na ngayon, sa pamagitan ng kanyang Espiritu Santo na nananahan sa atin, ipinagkasundo tayo ni Kristo sa Diyos at sa isa't isa. At ang ebanghelyong ito na kung saan natin natamo ang pag-asa ng ating kaligtasan, ang pag-asa sa kaluwalhatian ay hindi lamang para sa mga Hudyo, kundi para sa mga Hintil. Hintil din tulad ng mga taga-Colosas at tulad na rin natin. Makikita natin dito ang pangunahing paksa ng lahat ng pangangaral ni Pablo. Si Hesukristo. Ipinangangaral namin si Kristo, ang pangunahing hangad at layunin ng lahat ng pangangaral at pagtuturo ay nakasulat din dito, upang maiharap namin sila kay Kristo ng walang kapintasan. Ang ibig sabihin ng sila rito ay ang bawat mananampalataya. Dahil hindi maaring iharap kay Kristo nang walang kapintasan ang hindi mananampalataya. At tayo mga mananampalataya ay iharap na walang kapintasan sa araw na tatayo tayo sa harap ng trono ni Kristo sa langit. Si Pablo ay gumagawa at nagpupunyagi. Ngunit hindi siya gumagawa at nagpupunyagi sa sarili niyang kakayahan, kundi sa kakayahan ni Kristo. Tularan natin si Pablo na walang tinatangkang gawin sa kanyang sariling lakas. Kung hindi, anumang ating gawin ay mawawala ng saysay. Kung wala ang kapangyarihan ni Kristo, wala tayong magagawang karapat-dapat sa Diyos. Ngunit, kung ang kapangyarihan ni Kristo ay nasa atin, anuman ay magagawa natin. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang ulo ng iglesyang ito. Umasa tayong hindi tayo niya pababayaan. Tayo'y manalangin.
Ama naming Diyos na makapangyarihan, nagpapasalamat kami. Minarapat mo kaming mapabilang sa mga tagapagmana ng iyong kaharian. Nagpapasalamat kami sapagkat iniligtas mo kami mula sa kapangyarihan ng kadiliman. Nagpapasalamat kami sapagkat tinubos mo kami at pinatawad sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Dalangin namin na patuloy nawa kaming lumago sa aming pananampalataya. Sapagkat ikaw ang ulo ng iglesyang ito. Sa iyo kami nananampalataya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo'y mga tayo. Loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. 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 Purihin ang Panginoon sa kanyang kabutihan at God is good. Patuloy natin siyang awitan sa kanyang kadakilan, sa kanyang kabutihan ng Panginoon. Goodness of our God. Love you, Lord. Oh, your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my hand, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest nights you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend. I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Purihin ang Panginoon. Purihin sa kanyang kabutihan.
Makakaupo po muna tayo as we continue to remind of our schedules. Of course, yung ating patuloy na worship service is 9 to 11. Ang growth group starts afterwards. At lahat po ba ay may growth group? Yung mga senior citizen po ba, may growth group kayo? Meron po. Siguro, pulungin nyo po at you restart the growth group po ng senior. Wag na po natin pababayaan yan na tayo ay kaisa sa growth group mula sa youth, sa kalalakihan, kababaihan, mga senior, ay sama-sama po yan. Kung kailangan nyo po ng merienda, may saging po si Kuya Cesar. So, tigi-tigisang saba lang para hindi kayo abutan ng gutom. Okay? So, lahat po tayo, continue. Oh, no, wala. Ayan. So, of course, Youth Fellowship every last Sunday, yung prayer meeting every Wednesday po, at paabot nyo po ang inyong panalangin. No? May suggestion box po tayo doon. And even for the messages na yung mga kapatiran po, mga kuya po natin na nagbigay na mensahe, please do. No? Huwag kayong mahiya na magbigay ng suggestion para po mapa-improve namin ang aming adhikain, ang aming gusto ay really to maliwanag na ma-explain po ang salita ng Diyos. So kung ano po yung kakulangan po namin, ay wag po kayong magatubili. Lagay nyo po doon ang suggestion nyo po sa suggestion box para po mapabuti po namin yan. Of course, sa prayer meeting, kung ano po yung papaabot yung panalangin, no? In anything, at isama po natin yan. Of course, yung basketball fellowship sa kabataan po, at patuloy po yan. At ito po ay unti-unti na nagkakaroon po ng bunga sa mga dumadalo. Women's Fellowship every second Sunday, 11:30 to 1:30 pagkatapos po ng service. Of course, the Sunday School, patuloy po yan sa kabataan. At yung Leaders Training po, everyone, ito pong Leaders Training is open po yan, no, sa Systematic Theology. Katulad nung nabanggit po ni Kuya Oriel kanina, natututo po kami ngayon dahil naintindihan po namin how everything ginawa po, ang mga katuruan at paano po nangyari yon. Paano po yung last na ano po namin, paano nabuo ang Old Testament at paano po nabuo ang New Testament. Kung ano po ang mga naging pamantayan yan. So yun po ang amin ng mga napag-aaralan. At marami pa po na pag-aaralan doon. Okay, yan po yung sa Systematic Theology. At marami pong libro ng Systematic. This is the one that we're using. So, open po yan sa lahat. At if you want a copy, by the way, yung resources po ng libro po sa baba is open for every member. Nag-invest po tayo dyan para po lahat tayo ay lumago at matuto at maging matatag sa ating pananampalataya. So, you can borrow, pwede nyo pa-photocopy, magpaalam lang po kayo. Meron po tayong libreng naman dyan. Ayos na po ulit, Kuya Ike, yung So, natanggal ko na yung papel. So, pwede na kayo ulit photocopy dyan. Okay? Next. Sa Lord's Supper, every last Sunday, meron po tayong, even sa po to, no, meron tayo even sa ating sunrise service, meron, no, Lord's Supper. So, tuloy po yan. And of course, yung birthday at anniversary po natin, every last Sunday na ginagawa. Okay? Meron pa ba? Yan, of course, hindi po natin to tinitigilan kasi ito po ang isang way o isang avenue para po tayo ay lumago, lalo na po sa ating mga anak. Kung hindi nyo po ma-share yan sa inyong pamilya, kung very busy, at least po, individually, pwede po kayo mag-aral. Huwag po kayo magsasawa. Hindi pa po natin natatapos ang Unit 1. 3 units po yan. May Unit 2 at Unit 3. So, Unit 1 pa lang po tayo. Sana matapos po natin yan para we can go, sabay-sabay tayo papasok sa Unit 2 at Unit 3 later on. Meron pa ba? Of course, yung music ministry, fellowship, kasama ang kasama ang audio visual, no? Kasama sila dyan. Yan, sa April 21. Anong araw ba to? Sunday? Sunday din yan. So, sa April 21 po yan, after fellowship. Meron po tayong fellowship ng music ministry. Of course, Youth for Jesus, ang youth fellowship po, ang nakaschedule po this March is si Kuya Chris about patience. Yan. So, inaanyayahan po lahat ng kabataan at even yung mga, pwede bang umattend ang dito?
mga may edad na mainitin na ulo. Na, so you can watch the video siguro, nakaano naman yan, para marami po tayong matututunan sa pagpapasensya. But yan po ay kasama, no? Sa first Sunday na ng April to, move. Kasi sa ano to, no? Lalabas to, no? Okay, so na-move sa first Sunday ng April. Okay? At yung mga susunod, ganun pa rin naman. Okay, yung youth center, nag-umpisa na po kahapon at tinitingnan po namin yung logistics po ng mga sports. May dadating pa yung ping-pong table. Kaya sana suportahan niyo po to. Imbitahin niyo po ang mga kabataan sa lugar niyo. Yan po is one way in gathering them at to have some fun. At the same time, ang ating goal po dito, kaya po nag-invest tayo doon, ay to have na maabot ang kabataan and to share with them. Of course, katulad ng mensahe kanina, ang ating prioridad is to share the gospel sa kanila, ang ebanghelyo po, ang kabutihan ng Panginoon na ginawa niya. Yun po ang ating gagawin doon. So yung mga kabataan din po dito, you can always come here and support, mag-enjoy po tayo and we can discuss yung mga anak-anak nyo po dyan, idali nyo po dito. This is open from 9 a.m. to 12 noon every Saturday. So meron naman po tayong mga mga services na offer sa kanila for the whole community at kung sino man ang pupunta dito. So pag-pray nyo po to na sana po ay pagpalain ng Panginoon itong ating gawain ito para lalo tayong maging beacon of light o ilaw dito sa lugar na to, lalo na po sa kabataan. May mga kabataan po tayo dyan, malaki yung college ng ICCT dyan at yung mga iba pang kabataan dito. And we'll develop some po dito, siguro competitions later on para po mahayo natin sila at may parinig, may bahagi natin ang salita ng Diyos sa kanila. Yun po. Pag-pray nyo, kasama po nyo yun everyday sa inyong mga panalangin. Meron pa ba? Of course, ayan na po, 38th anniversary po natin yan. So, handa na po ba kayo? Ano nyo na ba? Kaya, imbitahin nyo na po ang gusto nyo imbitahin to share sa kanilang gospel. Dito po yan, 38th anniversary na po. Sa March 24, ganun pa rin po, ang service po natin is 9 a.m. Tapos may program po yan. After the service, isasara po yung service. Tapos pagkatapos po nun, may maikli tayong konting programa po dito at mga picture taking. At sabi nga natin, ating pasasalamat sa Panginoon for being faithful sa ating iglesia. 38 years na po. 38 years na po. At meron pong ginagawa, may mga presentation pong gagawin. Alam niyo po, may practice ngayon, ano? So may practice po dito, yung mga napakaganda mga boses po ng ladies at saka gentlemen, saka mga youth. At of course, yung ating video na gagawin dito, andyan si Josh at saka si Bettina. We're excited na makita yung video na yan. So please do come. Imbitahin niyo po mga kapitbahay nyo, no? Lahat ng kapitbahay nyo. So imbitahin nyo dito at meron naman tayo rin pack lunch dito. So 38th anniversary and pasasalamat at let's keep on going and have our focus na pagsisilbi sa Panginoon. Let's put our sight straight on sa target in serving and in spreading the gospel. Meron pa ba? Of course, pagkatapos ng anniversary natin, yung susunod, wag po kayong mga kalimot, sunrise service, 6 a.m. Okay ba yung 6 a.m.? Makakapunta ba tayo ng 6 a.m.? Oo, okay. Wala naman pasok yung before that, yung Sabado, no? So, matulog na ng maaga para magising po dito na maaga sa sunrise service. Meron po tayong breakfast dito. So, breakfast will be served after service. At pwede rin po kayo mag-imbita dito. Meron tayong paalmusal ng pandesal at saka egg sandwich, saka corned beef. Ano pa ba? May kape, siyempre. Kung baka ewan ko Milo. May magma-Milo ba? Puro asukal lata Milo eh. Anyway, meron po tayong almusal. So, please do come. Sunrise service. Meron po tayong Lord's Supper din dito. Okay? Tama lang po yan. So, asahan po natin, wala tayong activity ng
ng Thursday tsaka Friday para makapagpahinga naman po iba. O yung iba, kung uuwi po kayo ng probinsya, magbabakasyon, sana makabalik kayo ng Sunday para makasama namin kayo sa sunrise service. So, meron pa? Wala na? God bless po sa inyo lahat at tayo pumunta na sa ating mga small group. God bless po. Siguro kung may mga growth group tayo, practice muna tayo, then before tayo mag growth group para matapos na po tayo agad. Okay, so Ladies of the Valley, tsaka Men of the Hilltop, pag pinag-combine, the Rocky Road Choir. Okay, so habang nandito tayo lahat sa taas, practice na tayo kasi mahirap magtawag. At syempre kasama natin ang ating pianist,